ang tinig ng lansangan, kwento ng mamamayan, nakatingin sa nakaraan at kasalukuyan. Noong panahon ni Rodrigo Duterte, takot ang tulak at sindikato sa kanto. Maraming kriminal ang agad nahuli sa gabi, raw ay mas payapa ang paligid. Pero may tanong ding naiwan sa bayan, mga buhay na nawala sa gitna ng laban. May mga pamilyang luhaan sa tahanan, habang ang iba na may todo ang support at sigawan. Lumipas ang taon at bagong administrasyon, bagong pangako sa bawat eleksyon. Pero bakit tila may bumabalik na gulo, at hirap ng tao ilalo pang tumutulo. Kay Bongbong Marcos marami nagtatanong, bakit may mga buhayang di nakukulong? Mga katiwalian at perang nawawala, habang ang mahirap lalong naghihirap. Ang krimen at droga, bakit di matapos? Bakit justisya tila laging kapos? Ang bayan ay pagod ng umasa sa mga pangakong di naman nagagawa. Sa social media laging may bangayan, kanya-kanyang depensa sa pinaniniwalaan. May nagsasabing mas mabuti noon, may sumisigaw namang may dapat managot ngayon. Hindi kulay ang dapat manaig, kundi leader na tunay na umiibig sa bansang matagal ng sugatan at sawang-sawa na sa katiwalian. Hindi sapat ang pangalan kung walang tunay na paglilingkod sa bayan. Ang kailangan ng sambayanan ay leader na may dangal at paninindigan. Kay Bongbong Marcos marami nagtatanong, bakit may mga buhayang di nakukulong? Mga katiwalian at perang nawawala, habang ang mahirap lalong naghihirap. Pakrimen at droga, bakit di matapos? Bakit justisya tila laging kapos? Ang bayan ay pagod ng umasa sa mga pangakong di naman nagawa. Duterte at Bongbong Marcos, magkaibang mukha ng kasaysayan, pero ang tunay na bida pa rin ay mamamayang patuloy lumalaban. Hanggang may sigaw sa lansangan, di mamamatay ang katotohanan. At balang araw sisikat din ang hustisyang para sa sambayanan.